welcome back to my YouTube channel mga Arbitero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin kung bakit nga ba pumapayat yung ating mga alagang rabbit kahit pinapakain natin. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mong matuto sa pag-aalaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So shoutout pala kay Adrian Cabañez, kay Tiempo Family from Santa Rosa, Laguna, and also kay Omar Bueno ng taga Davao City. So simulan na natin at pumunta na tayo sa ating farm at i-discuss na natin kung ano nga ba yung mga dahilan kung bakit sila nangangayayat. So ayan, nandito tayo sa ating farm natin mga Arbitero, and ngayon ay i-discuss natin kung bakit nangangayayat yung ating alaga rabbit kahit pinapakain naman natin ito. So may mga possibilities and hindi ko matatalakay lahat, pero yung mga possible na pwedeng dahilan kung bakit nangangayayat yung ating mga alaga rabbit ay mga ito. So number 1, mahina po kumain yung rabbit natin. So syempre kahit bigyan natin ng maraming pagkain, kung mahina naman po kumain yung ating alaga rabbit, hindi rin po ito tataba at papayat. So yung pag mahina kumain yung ating alagang rabbit, pwede tayo magbigay ng mga treats para matanggal yung umay nila sa pagkain ng damo. Minsan kasi may mga panahon na yung rabbit natin ay parang napapansin mo nagsasawa na sa binibigay mong damo. Kaya ako nagbibigay ako ng pagkain ng alaga o rabbit twice a day para pag gutom sila, kahit hindi nila gusto yung pagkain nila or yung damo nila paulit-ulit, ay kakainin nila ito. So ngayon, kaya 2 beses, isang pellet sa umaga at bigyan ng binibigyan natin ng damo na unlimited pagdating ng hapon. So bobombahan natin ng damo itong grass holder nila, punong-puno yan at marami pong laman na damo po yan mga Arbitero pagdating ng hapon. So yung pangalawang case ay pwede po silang nagkaroon po ng GI stasis. So ano nga ba yung GI stasis? So ito yung kadalasan na nangyayari pag yung kinain nila yung kanilang fur at nababara po sa bituka nila, or hakain po sila ng mga bagay na pwede po mag-cause ng GI stasis, like pagbibigay po ng carrots, mga ganun. So medyo matigas po yun, and kadalasan nag-i-stuck po yun sa tiyan nila. So pag nag-stuck po sa tiyan nila, ibig sabihin po niyan ay hindi po nila madadigest yun at mabubulok po sa kanilang bituka at magkakaroon po ng gas or magkakaroon po ng bloat. So yung tinatawag na GI stasis, so gastrointestinal, yung sa stasis means ibig sabihin is yung parang humihinto or hindi na gumagalaw. At yung tawag sa pagpasok or paggalaw ng bituka is tinatawag na peristalsis. So ayan, number 1, either mahina kumain yung rabbit natin, pwede natin bigyan sila ng vitamins or treats. Number 2, GI stasis, pwedeng nakakain sila ng mga balahibo na natira sa kanilang kulungan. So nagiging mannerism or stereotyping ang tawag po dyan. Kapag yung rabbit natin ay nandito sa kulungan at wala nang ginagawa at walang laruan, kadalasan pag nakakita po yun ng fur, kinakain po nila. At dahil nga pa sa rabbit ay specialized animals na hindi sila nakakasuka or nakakadighal, kadalasan hindi katulad ng pusa, pag nakakain sila may naglalabas silang fur ball. Sa rabbit po, sa tae po nila inilalabas po yun. And ayun po mga Arbitero, so maganda maglagay din po tayo ng laruan kahit stick lang na maliit para ngat-ngatin po nila. So ayan, anti-kwan po yun, anti-boring po sa kanila, and ayun po, pwede pong maging cause po ng pangangayayat na rabbit natin. Pangalawa, malnutrition or hindi po or yung pinapakain natin sa kanila ay under po nutrition. So pwedeng konti lang na binibigay natin sa kanila or yung binibigay natin pellets ay hindi po tinatawag doon na hiyang ng rabbit natin. Kasi may mga ganyan po yung hindi nila hiyang. Minsan sa ibang rabbit okay naman, pagdating sa rabbit natin ay hindi. Kaya yun po mga Arbitero, nagbibigay po ako ng 50 to 75 grams po ng pellets sa ating mga alagang rabbit. So ayan, baka yung pellets na binibigay natin na hindi pala maganda sa nutrition nila at pumapayat po sila. So ayun, hindi na ako nag-advertise, pero yung ginagamit ko po is Chexer
maintenance and grow up. Gumagamit rin ako ng Checkser breeder since meron tayong breeder daw ngayon. Ayan. Ang susunod na pwedeng kadalasan na mangyari sa ating alaga rabbit kapag pumapayat po sila is meron po silang bulate. So hindi naman recommended ang regular deworming ng ating mga alagang rabbit, hindi katulad po ng mga alaga nating aso at saka pusa. Ay mga hayop po na yun ay nakakagala kung saan saan at pwede po nilang ma-acquired ang mga bulate. Kaya po parati ko sinasabi sa inyo, pag nagpapakain po kayo ng alaga nyong rabbit ay wag po tayong magbibigay ng damo na basa or tuwing umaga. Hayaan po natin na mga damo ay magsettle or mainitan ng araw para yung mga bulating umaakit po sa dulo ng ating damo ay bumaba doon sa may ugat. So pag nagbibigay tayo ng damo na katulad nito ay huwag natin kunin yung ugat kasi nandoon po yung mga bulate pagdating na ng hapon. So hindi naman regular na pinapa-deworm po ang rabbit at hindi rin po masyadong economical at medyo mahal po ang dewormer. So pwede tayo magbigay na ivermectin. So ayun lang naman ang nakikita kong ginagamit na pampurga ng mga alaga natin dito na rabbit sa Pilipinas. Pati sa mga breeder nakikita ko ivermectin rin yung kanilang ginagamit. So ayan, proven and tested naman na yun sa mga rabbit. Hindi naman po sila namamatay or nagkakasakit or wala naman silang tinatawag na hypersensitivity sa ivermectin na pampurga. So ayan, pwede po yung susunod po is pwede pong magkasama yung rabbit natin na hindi magkaedad. Ang nangyayari po doon, nag-aagawan po sila ng pagkain. Yung isa matatalo, kung 4 sila sa kulungan, may isang maliit, pwede pong matalo nung malalaki yung isang maliit at hindi na po ito makakakain. And papayat po. Kasi na-experience ko na po yun karabitero. So, kasi syempre, sa pag-aalaga ng rabbit, araw-araw meron tayo natututunan, araw-araw meron tayo na obserbahan. So sa pag-aalaga ng rabbit, hindi naman kailangan na masyado kang magaling na tao or mataas ang pinag-aralan mo. Basta ang tandaan mo parati tuwing may napapansin ka ay dapat inaaral mo ito, inoobserbahan mo at syempre pwede kang mag-research katulad sa video para malaman mo kung anong gagawin mo. Hindi naman basta nag-alaga ka ng rabbit wala ka pang napag-aralan. I mean, bago ka mag-alaga ng rabbit, gumawa ka muna ng mga research. And syempre, paano nga ba ang management, anong kinakain nila, yung mga bawal. Ayun, mga rebetero. So ayun, mga rebetero, hanggang dito na lang ating video. Kung meron kayong katanungan, suggestion, or medyo naguguluhan ba sa aking explanation, please comment down below, mga rebetero, at sasagutin natin. And also, please don't forget to like this video, to like my Facebook page, sumali sa Facebook group, and also pinaka-last, don't forget, don't forget, subscribe to our channel, nasa support, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. And salamat sa pakikinig, and sana itaguyod natin ang pag-aalaga ng rabbit sa bansang Pilipinas. So, early stages pa lang po talaga pag-aalaga ng rabbit. Wala pang slaughterhouse, wala pa pong meat certificate sa pag-aalaga ng rabbit. So sana itaguyod natin hanggang umabot na sa point na ganon at ang kilikin na ng Pilipino ang karne po ng rabbit. So salamat sa pakikinig, mga rebetero.